Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos, the book of Micah, chapter 7, verses 7 and 8. Ngunit para sa akin, kay Yahweh ako mananalig, hihintayin kong may pagtitiwala ang Diyos na magliligtas sa akin at ako'y kanyang diringgin. Mga kaaway ko, huwag kayong magalak dahil sa nangyari sa akin. Kung ako may nadapa, muli akong babangon. Kung ako may nasa kadiliman, tatanglawan ako ngayon ni Yahweh. Recover from your mistakes. Alam niyo po, hindi lahat sa atin ngayong taon na ito ay excited. Dahil nagsimula na naman yung panibagong taon. Marami sa atin ngayon nalulungkot. Dahil po sa mga nagawa nilang pagkakamali nung nakaraang taon. At paano ba tayo makaka-recover doon sa ating mga nagawang pagkakamali? Paano tayo babangon? Kung tayo po'y nakagawa ng pagkakamali sa buhay? At kadalasan po ang mga pagkakamali na yan ay bunga ng kasalanan. Maling desisyon sa buhay. Ang good news po ay lahat ng tao nagkakamali. Maski tayong mga Kristiyano, walang tao na hindi nagkakamali. Tayo'y magiging ganap lamang kapag tayo po ay naruroon na sa langit. Ngayon, para sa akin po, hindi madali talaga yung pong pagbangon. The road to recovery is not an easy road. Kasi gagawin ni Satanas ang lahat para manatili kang mahina, talunan, at higit sa lahat, sasamantalahin niya yung pagkakataon na kinukondem mo ang iyong sarili dahil sa iyong pagkakamali. At kadalasan madidinig mo nga si Satanas sa tinig ng ibang tao May mga taong ikokondem ka, i-accuse ka, i-judge ka. At ikaw din mismo, maririnig mo sa iyong isipan na parang wala ka ng pag-asa at ma-experience mo yung tinatawag na darkness sa iyong buhay. Totoo po yun. Yung pong sinasabi nung verse 8 ng Micah. Chapter 7. Sabi diyan mga kaaway ko, huwag kayong magalak dahil sa nangyari sa akin. Kung ako may nadapa, muli akong babangon. Kung ako may nasa kadiliman, tatanglawan ako ngayon ni Yahweh. So malinaw, yun ang may experience mo, kapatid. At emotional healing, napakahalaga. Kasi magsasuffer ka sa rejection, sa kahihiyan dahil sa nagawa mong pagkakamali. Kaya minsan yung paggaling o yung healing tumatagal. At sa Psalm 51 ay makakita po tayo ng prayer na pwede nating ipanalangin kung sakaling tayo po ay nakagawa ng malaking pagkakamali sa ating buhay. At alam nyo, sa buhay na ito, hindi man tayo agad ma-restore o maka-recover, pwede naman tayong manalangin at humingi ng tulong sa Diyos para po tayo makabangon at makarecover agad. Kaya naniniwala po ako sa power po ng prayer. Lalo na kung tayo po ay merong tamang puso sa paglapit natin sa Diyos. Ang una po ay makikita ninyo sa Psalm 51 verses 1 to 3. At i-highlight ko lang po yung verse 3. Sabi rito, "For I know my transgression and my sin is always before me." Dito po sa paghingi natin ng tawad sa Diyos, kailangan po tanggapin natin kung tayo nagkamali at i-bear natin yung consequences. Paglalapit tayo sa Diyos, alam niya yung ating puso So, wag lang tayong magiging remorseful, o feeling sorry. Kailangan po talagang totoo tayong magsisi. Naalala ko po sa Old Testament, yung sinasabi po sa Joel chapter 2, verses 12 to 13, "Rend your hearts, not your garments, and return to the Lord your God, for He is gracious and merciful, slow to anger, abounding in steadfast love, and relenting in punishment." So dito po, pansinin ninyo, ang sabi ng Propeta Joel, "Rend your hearts, not your garments." So mahalaga kasi sa Diyos yung puso natin. Dapat magsisi tayo. Sa Old Testament po, nagdadamit po sila ng sako at sila po ay pinupuno nila yung buong katawan nila ng abo para ipakitang nagsisisi sila. Tayo pong hinihingi ng Diyos, totoo lamang na pagsisisi.
Kaya alam niyo po, kung talaga ikaw ay tunay na nagsisi, ang sabi naman ng Biblia, ang Diyos po natin ay gracious, merciful, slow to anger, abounding in love. At yung parusa na para sa atin, gagaang, mga kapatid. Kaya you have to face your responsibility to God, to yourself, and to other people. Huwag mong takbuhan. Yun ang sure way para makarecover ka kaagad. Mangalawa, manalangin ka ng restoration. Unang-una, pray for a pure heart. Sabi sa verses 10 to 12, create in me a pure heart and renew a steadfast spirit within me. So, napakahalaga ng kapatid. Pangalawa, hingin mo na i-restore ng Lord yung presence niya sa iyong buhay. Bagamat ang Holy Spirit, ang sabi, He will abide in us forever. Pero pagka nagkasala po tayo, pansinin nyo, parang hindi natin siya nararanasan sa ating buhay. So manalangin ka na i-restore ng Lord yung presence ng Holy Spirit sa iyong buhay. At yung joy ng salvation. Yung po mahalaga para manumbalik ka kaagad. Bumalik yung sigla ng iyong espiritu. Kaya alam niyo po sa Biblia, yung mga tao po na totoong nagsisi, nare-restore po yan. Nararamdaman nila yung kagalakang. Muli nararanasan nila kung sila'y ganap na nagsisi. At panghuli, sabi dito sa verse 13, then I will teach transgressors your ways. So dito, mag-pray ka na maging kagamit-gamit ka muli. Huwag kang manatili dyan sa kalagayan niya, kapatid. Hingin mo sa Diyos na, Lord, alam ko nagkamali ako, natutunan ko yung leksyon. Pagka na-restore na ako, Panginoon, gamitin mo ako para marami akong taong matulungan, makaiwas sa pagkakamali or makabangon muli mula sa kanilang pagkakamali. Tandaan niyo mga kapatid, ang Diyos natin, mapagmahal, mahabagin, at nais niya na makita tayo mga believers na kagamit-gamit muli. So, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po. At binibigyan mo kami ng pag-asa. Kami na nagkamali. Kami na nakagawa ng malaking pagkakamali. Alam namin, Panginoon, may pag-asa mula sa iyo. At katulad po na nabasa namin sa Micah, chapter 7, verse 7-8, marami sa amin ngayon nakakaranas po ng kadiliman sa aming buhay. Nakukondem kami, na-accuse kami, na-judge kami, nare-reject kami. At ang buhay namin, Panginoon, ay napakalungkot. Lord, sa sandaling ito, kami lubusang nagsisisi. Hinihingi namin na i-restore mo kami, Panginoon. Ipanumbalik mo sa amin yung tapat na puso, yung iyong presensya at yung kagalakan ng aming kaligtasan. Dalangin ko rin, Panginoon, na bagamat kami nagkamali, bigyan mo kami ng isa pang pagkakataon upang kami maging kagamit-gamit muli. Dalangin ko po, Panginoon, na marami sa amin ngayon na alam ko po, naka-experience ng ganito nitong taong nagdaan. Ngayon pong pagdating ng panibagong taon, kami babangon na at muling magpapagamit sa iyo, Panginoon. Salamat po sa iyong pangako. Salamat po sa promise ng Micah chapter 7, verse 7 and 8. Nakikita namin ang aming sarili, babangon mula sa aming pagkakamali. Iyan po ang aming panalangin. In Jesus' name, Amen and Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.